and right and clean. We do anything to lift up the name of Jesus. Minsan meron tayong basketball evangelism, cook seminar evangelism, bowling fellowship evangelism, picnic evangelism, out, ang dami nating pag-iibanghelyong ginagawa para yung mga tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Minsan birthday party, merong magi-invite ng nag-birthday niya, tapos bago magkain, ipapanalangin yung merong kaarawan, tapos pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Yung iba naman ginagawa doon sa wedding ministry. Medyo kaya lang, siyempre, yung ibang mga imbitadong hindi Kristiyano doon, dapat maunahan na sila, mabigyan na sila ng information bago sila umattend ng wedding, na sabihan nung ikakasal na Christian wedding po kasi itong aatinan nyo, kaya bago kami dumaan sa seremonya, ang pastor po namin ay mag-share ng word of God, kaya makinig na lang ho kayo para hindi mainis atin yung mga siniimbitahan natin. So, there are so many methods of telling Christ to others. That's why, think of your own way. Yung iba naman, nagbibigay ng ulam sa kapitbahay, nag-establish ng relationship. Yung iba naman, nagsasalita ron sa street, may malaking microphone, may umiikot yung kanyang sasakyan dun sa Ueno Park habang nagsasalita ng Anata Tachiwa, yes, Kristo Aini. Sinasabi niya, kayong lahat ay mahal ni Jesus. During Christmas time, meron tayong naririnig dyan sa Ueno Park ng umiikot-ikot na nagsasalita ng gospel. So, bakit kailangan yun? Sabi ng Lord, umayo kayo, ipangaral nyo magandang balita ng kaligtasan. Ano ba ang frequency ng pag-confess natin kay Christ? Dapat yan, lifestyle yan. Talagang dapat yan araw-araw. We are witness for Christ. Hindi yung feel mo lang. Hindi yung Sunday ka lang, Sunday proclaimer ka lang. So, it is a lifestyle. Kasi nga, ilaw ka Ilaw ka ng sanlibutan. Meron ba namang ilaw na nakatago? Kaya ka nga ilaw para makita ka Para maliwanagan mo yung mga nasa dilim Tapos asin ka pa, nabubulok lang nga itong lipunan para ma-preserve ang moral decay. Dapat nandun ka to witness for Christ. Kanino tayo magwi-witness? Yan ang tanong. Siyempre, doon sa unbelievers. Yung mga believers na, dapat ma-witnessan pa rin. Iba kasi dapat mapaalalahanan Kaya ito pong Bible study is a matter of reminding us what we ought to do as a Christian. Bakit? Kasi minsan nakakalimutan natin yung mga dapat nating gawin bilang Kristiyano. Naalala ko, pag nagtuturo po tayo ng tithings and offering, yung mga succeeding weeks magaganda ang mga turnover ng pagbibigay ng tao. After 6 months and 1 year, nakalimutan na naman yung topic. Kaya nai-remind dapat. Kaya yung Bible study, it's a matter of reminding Christian to witness to them what they should do. Eto pa, sabi ng Acts 1:8. May Bible kayo dyan, tingnan nyo. Ngunit kayo tatanggap ng kapangyarihan. Ang Panginoong Hesus nagsasalita ho dito O anong kapangyarihan tatanggapin mo? Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging saksi ko. Saan? Sa Jerusalem. Nag-start kasi yan sa Jerusalem, yung mga apostol, mga Hudyo yan Sa Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Ang sabi pala ng Bible, tandaan po natin to bilang Kristiyano, first and foremost, bago sa lahat, as a Christian, unang-una, witness ka. Pag sinabing witness, na ikaw yung nakakita at nakaranas nung isang pangyayari na dapat mong sabihin, yung totoo, nothing but the truth. Kasi nga, witness So, witness from the Greek word martyr, kung saan doon natin nakuha yung salitang martyr. Yung mga witness, magpapatotoo sila. Tatayuan nila yung kanilang nakita at naranasan. Kahit na ang buhay nila ang maging kabayaran. Kasi witness sila They will tell the truth and nothing but the truth. Yung pong ibig sabihin ng martus or martyr. Witnesses. Kaya hindi ka lang pala church singer
church instrumentalist, church Bible teacher, hindi ka lang church children's school, Sunday school teacher, lahat tayo witness. Magmula kay pastor hanggang dun sa iba't ibang parte ng ministry at workers ng simbahan at lahat ng Kristiyanong pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Because every heart that has Christ, they are missionaries. And every heart that has not Christ are mission field. Kaya lahat tayo missionary sa mission field. Siyempre, dalawa lang naman kasi ang tao eh. One, a man with the Spirit of Christ, and the other one, a man without the Spirit of Christ. Bagamat napakarami nilang names sa kanilang sekta at relihiyon. Dalawa lang ang tao sa mundo eh. Isang indwelt by the Holy Spirit of Jesus Christ and the one without the Holy Spirit of Jesus Christ. Kaya maliwanag po na hindi lahat sa Diyos. Yun lang merong Espiritu ni Kristo. Kaya ang importante ang tao panahanan ng Espiritu ng Diyos. Yun po ang nagpapatunay na siya ngayon na kay Kristo. Kasi pag hindi ho natin na kilala ang Diyos, hindi naman mananahan ng Espiritu Santo sa katawan natin, hindi tayo sa Panginoon. So ngayon, bilang nasa Diyos ka, na kay Kristo ka, ikaw ngayon ay magpapakilala niyan. Doon saan? Sa mga taong wala pa ng isa Espiritu niya. Kaya maliwanag po mga minamahal, tayo dahil mga anak ng Diyos, ay kailangang magpakilala. Sino ipapakilala mo? Iisa lang, your product. Anong produkto natin? Siyempre, yung produkto natin yung Panginoong Hesus. Kaya painggan po natin dito sa Romans chapter 8. Babasahin ko po sa inyo. Romans chapter 8. Those who are in the flesh cannot please God. Yung mga taong nasa bubuhay sa laman ay hindi malulugdan ng Diyos. You, however, are not in the flesh, but are in the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Wow, ang liwanag ng Bible eh. Ulitin natin And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Ayun ang maliwanag. Ang sino mang hindi pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Kahit nasabi mong member ka ng iglesia, ang usapan po does the Spirit of God, Spirit of Jesus Christ, lives inside of you? Tinanggap mo ba ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na manahan sa iyong buhay at ikaw ay nagsisi na yung kasalanan at sinabi mo at pinahayag mo na siya yung Diyos at Panginoon? Romans chapter 10 naman yon. Verse 9 to 11, ang sino mang magpapahayag ng kanyang bibig at pananalig ng kanyang puso na si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, tayo po ay nangangaral. Kanino? Doon sa mga wala pa sa Espiritu ng Diyos. Kasi it is very clear. The distinctions is very clear between the Christian and the non-Christian. Kaya yung iba ayaw tawaging unbelievers para bang ang sakit ng dating Sabing ganyan Pastor, shesharan ba natin yan? Sino yan? Mga unbelievers. Kaibigan ko nandito ngayon sa church, mga unbelievers. Para bang ang dating dun sa mga unbelievers, napakalayo nila dun sa ating pulutong. Kaya yung iba medyo careful sa pagsasalita. Mga non-believers din ang sinasabi naman. Okay, medyo parang unbelievers din ang dating. Kaya iba naman ang sinasabi, mga unchurched pa ho sila. Yan. Ibig sabihin, hindi pa nag-church.
Pero kung babasahin ang Bible, maliwanag naman to eh, na ang sino mang hindi pinananahanan ng Espiritu ng Kristo, hindi kasama kay Kristo. So, anyway, whatever is our terminology regarding unbelievers, sila pa rin ay wala sa Panginoon. Kaya, dapat natin silang sharean ng salita ni Lord. At ito pa ang sabi rito sa Acts 5:20. Stand and speak in the temple to the people all the words of this life. They were to witness and testify to all the people. Kaya yung mga apostol po, noong unang kapanahunan, sila talagang hindi nila mapigilan yung kanilang nakita at naranasan. Bakit? Sila yung unang naging mga missionaries para sa Panginoon. They go standing in the temple court, he said, and tell the people all about this new life. Ano yung sinasabi nila? Pinapatuloy nila, new life daw. Kaya nga born again tayo. Tawag sa atin, mga born again believers eh. Bakit? Ang tunay pong tanda ng born again believer, number 1, ikaw ay pinananahanan ng Espiritu Santo dahil ang Holy Spirit nasa buhay mo na ngayon. Yung prutas nun, yung bunga ng pagiging spiritual mo, nakikita sa iyo. Ano yun? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, long-suffering, self-control. Yung karakter ni Kristo nakikita sa atin kasi yung Espiritu niya sumasa atin eh. Kaya yung new life na yan, nahahalata yan ng mga tao. Lalo na may mga barkada kang kasama, tapos bigla kang na-born again. Nakikita nila parang nagbago ka eh. Ano nangyari sa'yo, brother? Ba't hindi ka na nakipag-inuman sa amin? Ano nangyari sa'yo, sister? Ba't ayaw mo na makipag-panchingko sa amin? Ano nangyari sa'yo, kumare? Ba't ayaw mo na makipag-chismisan sa amin? Ano ba yung pinag-kaabalahan mo ngayon? Puro ka Bible. Ayo, nakikita yung new life eh. Bakit? Ano ba yung new life? Nakikristo ka na eh. Siyempre, ano yung udyok ng Espiritu ni Kristo sa isip at puso mo? Yun ang nagiging desire ng puso mo. Bakit? Yun nga kasi ang bunga ng Espiritu Santo eh. Kabanalan, kabaitan, kabutihan, pagmamahal, kapinahunan, pagpipigil sa sarili. Karakter ni Kristo ngayon ang bagong buhay natin. So ngayon, our chief responsibility is to witness to our relatives and friends. Na kamag-anak nyo, yung mga kaibigan nyo, mga barkada nyo dyan sa mga classmate nyo nung araw at na ngayon may connection na kayo sa Facebook. Ayaw man nilang marinig yan dahil alam naman natin ang sabi ng Bible, pag hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Hindi na ho tayo accountable pag hindi sila nakinig. Basta what we did our part, we shared to them the gospel. If they receive it not, they would face the consequences of their decisions and action. So, it's up to them. That's why we are only doing our duty as a witness for Christ in telling them this is the way to life. If you would like to receive the way, the truth and the life, which is Jesus, that is your decision. And we pray to the Holy Spirit that God would open their hearts. Lord, I cannot open the hearts of my brother, my sister, my friend. It is you who is able to convert them unto you. I lift them up all to you. What should we say? And then, later, our circle of influence will grow and we will reach more and more people. Kasi po, pag lalo tayo nagpapatuto, dumadami yung ating nagiging so-called convert. May mga na-convert tayo sa Panginoon. Dating mga Muslim, dating mga ateista, walang Diyos, dating pagano, dating mamamatay tao, dating mga ex-convict. Pero ang Diyos walang pinipili eh. Kaya nga naparito yung anak ng Diyos para hanapin ang mga nawawala. The Son of Man came to seek and to save which was lost.
What should we say in confessing Christ? Ang Christ, ano bang dapat nating sabihin pag nagpapahayag tayo sa Kanya? A confession of Christ is a declaration that the speaker is a Christian. A witness is one that knows something. Witnessing is not necessarily preaching sermons, but telling the simple story of actual facts that we know. Ulitin po natin hindi nangangahulugan nagpipreach ka ng sermon sa tao. Sinasabi lang natin yun ang napakasimpleng istorya ang ating nalaman at naranasan. Kasi ang saya-saya mo na yung mga tao, mga kaibigan mo, mga nakasimangot pa, parang stress ang muka, depressed, suppressed, lahat na ng press nasa mukha na, talagang pipim-pipinas, sobrang pagkakasimangot. Kailangan naman umangat ang kanilang spiritual at emotional life at sa magitan ng ating pagbabahagi ito ay mabigyan sila ng kaluwagan ng kanilang kabigatan. A witness knowledge must be positive, definite, personal, not hearsay or imagination. Ano ibig sabihin nun? A witness knowledge must be positive, definite at personal. Hindi lang ito'y bunga ng imahinasyon mo. Ito'y talaga'y naganap, positibong naganap, at talagang definite na naganap. Yun lang ang share mo. Dating drug addict siya nung nakilala niya kay Lord. He witnessed a lot among drug addicts. Marami siyang nako-convert doon. Iba naman alcoholic. Iba naman mayroong problem sa pornography. Iba naman dami pong mga nagpapatotoo na sila ay dating na alipin ng maling pamumuhay, pero si Jesus ang nagpalaya sa kanila. Truly we will know the truth and they will know the truth, and the truth will set them free. Kailangan mapalaya po natin ang mga tao sa espiritu ng pagkakaalipin ng kadiliman sa kanilang mga buhay. Nasa liwanag ho tayo, kaya ilawan natin yung mga nasa dilim dyan, mga nasa tabi-tabi. Hirap na ho yung kapanang-kapanang buhay, hindi malaman ang direksyon. Paikot-ikot na lang, napapagod na Kaya pagka meron kayo nakitang ganyan tao, yan ang target area natin, target people natin yan. Yan ang ating bebentahan ng product natin. Yung binibenta nating product, libre. Jesus Christ, the answer. It must be something that has affected one of his 5 senses. Pag nagpapatuo ho tayo, hindi lang ho ito intellectual, kundi it affects the entire personality of the one hearing our message. They hear it, they feel it, they can taste it, they can saw it, they can touch it. They can maramdaman talaga nila, hindi lang po maisip o talagang tumimo sa kanilang puso. The way we tell them, meron ho talagang seriousness saka confidence tayo dun sa sinasabi nating itong aking natagpuan ay totoo. At ito po ay seryoso kong sineshare sa inyo. Dahil my message is a serious message. It needs to have and give your attention to it because it is a matter of life and death. Which is totoo ho talaga yun. Matter of life and death ho itong mensahe natin. Kaya nasa desisyon ng mga tao yan. Kaya marami po kasing mga boring witness Marami namang witnessing a boring things. So gawin ho natin ang dynamism at talagang serious tayo with vibrancy at masigla ho tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos na may katotohanan sa ating pagsasalita. Hindi tayo parang nanlolokot, nambobola. Dahil seryoso po yung ating isineshare na product. Si Lord ho ito, si Lord. A witness for Christ must be saved himself. Yan ang mahalaga meron po kaming Bible study, may nagtanong Pastor, may napanood ako sa YouTube doon daw sa hell, meron daw mga nakapunta at bumalik sa lupa.
At mga nakita niya raw doon sa hili, mga church leader pa. Ito hong sabi ko, hindi naman lahat kasi na nagsasabi, Lord, Lord, nasa Panginoon Mateo 7:21. Hindi na, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, wika ng Panginoong Hesus. Maraming magsasabi sa akin sa mga huling araw, hindi ba Panginoon kami nangaral, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan? Sinasabi ko sa kanilang mabuti, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo nakikilala, luwayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. So, hindi po nangangahulugan porket ikaw ay nasa church. Born again Christian ka na nga. Ang usapan po rito, pinananahanan ba ng Espiritu Santo? Kaya lang, syempre, hindi naman natin nakikita yung puso ng mga tao kung merong Holy Spirit o wala. Kaya, ang Diyos lang nakakakita nun. Kaya, si Lord mismo, alam niya kung sino yung sa Kanya at sino yung hindi sa Kanya. Kaya nga, inuulit-ulit natin na dapat pag nagba-Bible study tayo, nag-share tayo ng faith natin, kinakailangan yung ating na-share at tinuturuan ng Bible, maging klaro sa kanya na ang pagtanggap kay Kristo, hindi lang ito kinilabutan ka, talagang ito'y tatama. It encompass, it captures the entirety of your being, your mind, your will, and your intellect, and your inmost part being. Talagang you've known the true meaning of the gospel. What is the gospel? Gospel is simply sharing the good news of Christ, because men have sinned, and sin will be punished by God by sending people to hell. But because God loves people, so He decided to bring and gave His Son to us for the payment of our sins instead. At pag tinanggap natin yung yung kabayaran na yon, tayo po'y napapawalang sala. Yan ang gospel. Kailangan maliwanagan ho sa tao. Kaya pag nagwi-witness, dapat siya mismo intinding-intindi niya, alam na alam niya yung kanyang sinasabi, na siya nga talaga 100% saved, ligtas. Napuputol sa softbank. Okay, balik ulit tayo. Ayan. Mihina yung reception Okay. Ayan, pwede na ulit. Relax na. Okay, tuloy natin. Kaya, dapat... Yes? Ganun pa rin. Sir, sensya na kayo. Medyo mahina yung reception natin dito Ayan. Malakas na malakas. Okay. Alright, malakas na? Okay na? Hello, hello. Ayan. Hello. Tawag ka ulit, Ray. Yan na. Okay. Ayan, nasa audio tayo, no? Okay ba? Layo, no? Okay na? Ang hinahindayin rito sa bahay talaga Pasensya na kayo Kailangan nating i-renovate itong ating wait lang Sandali lang Ayan. Ayan, giring na, yan na. Yun. Okay. Liwanag na, maliwanag. Okay. Ayan na.
Okay. O, kinakailangan yung mga nagpapatuto, dapat number unang-una, ligtas ka. Kasi parang ganito yan eh. Tuturo ka na mag-swimming, ikaw mismo hindi ka marunong mag-swimming. Pero ka malulunod nung isusasagipin mo. Kaya dapat alam natin, sa buong puso't isip natin na tayo ngay pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. A witness for Christ must be saved himself. His testimony must be capable of enduring under cross-examination. Bakit? Pagka talagang checking ka ng tao na talagang kay Kristo ka, mahihinuha nila na talagang 100% genuine born-again Christian tong taong to. Kasi minsan malalaman yung ating pagiging plastic eh. Pag hindi talaga tayo kumbinsido dun sa ating pinaniniwalaan eh. So alam niyo po, bilang witness for Christ, tayo mismo dapat kumbinsido tayo ron sa ating sineshare. Para bang nagtitinda ka ng shampoo niyan eh. Bay, marami nagtitinda ng shampoo, hindi naman nila ginagamit yung shampoo tinitinda nila. Pag tinanong, itong shampoo to nakakaganda ng buhok. Pag tignan mo yung buhok niya parang steel wool. Paano maniniwala yung tao, no? Tinanong ginagamit mo ba yung shampoo na yan? Pala, hindi. Diba? Sa mga commercial, maraming artistang sikat na celebrity. Ini-endorso yung isang product, pero hindi naman ginagamit. Tayo, ini-endorso natin si Kristo, pero tama natin, nararanasan natin, na-experience natin, totoo. Kaya dapat positibo tayo dun. Tell the simple facts of our conversion and the change in our own life. Pag nag-share ho tayo, sabihin lang natin yung simpleng mga katotohanan na naranasan natin at naintindihan natin sa pagiging anak ng Diyos. At syempre naman tayo mga Christian, pag nagpe-pray tayo, marami tayong mga answered prayer na natanggap sa Lord. Patotoo din natin yun na tayo dumulog. Sabi niya, when you call upon me, I will answer you. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock, the door will be open to you. Nagiging makabuluhan at makatotohanan niya mga statement ng mga Bible promises na yan sa atin. Hindi lang yan mga katagang nasulat dun sa Bible na walang epekto o walang power sa buhay ng mga naniniwala sa Diyos. Kaya lahat ng mga promises sa Bible, dapat kine-claim natin yan. Ang sabi ng Bible, if you call upon me, I will answer you. Even before your word that comes from your mouth, that goes out from your mouth, I already hear you. Kaya ang Diyos, pagka nagsalita at ating pinaniwalaan, nararanasan natin yung kanyang mga statement ay totoo. Experiential. Kaya sabihin lang natin yung mga simpleng kaganapan sa buhay mo na mabuting bagay ginawa ng Lord sa pananalangin mong sinagot niya. Kasi mga unbelievers, naniniwala sa Diyos, kaya lang di naniniwala sa power of prayer, karamihan sa kanila Unang-una, walang relasyon sa Diyos So, pero siyempre, may mga tao rin naman naniniwala sa Diyos, bagamat wala pa silang personal relationship kay Lord, mas madaling sharean yun. So, tell the simple facts of your conversion experience. Tell about your answered prayer. Nasabi sa Psalms 50 verse 15, and call upon me, declares the Lord, in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Kaya yung mga Kristiyanong may experience sa Diyos, talagang pag nagsalita sila very powerful. Bakit? Sabihin mong ganyan sister, answered prayer ako. Yung kamag-anak kong may sakit, pinag-pray ko, sumagot ang Lord, gumaling. Kaya ang lakas ng ating dating at impact sa mga tao. Dahil bakit? Realistic, experiential, and truthful yung ating mga testimony. Kasi pag tayo po'y dumulog sa Ama, pinapainggan niya tayo. Yan sabi niya sa Psalms 50, verse 15 Memorize niya, no? Sabi ng Panginoon, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. O kita nyo? Pag sinabing you shall glorify me,
Ibig sabihin, luluwalhatiin mo ko. Kanino? Doon, sa harap ng mga unbelievers. Ang 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 trabaho po ng mga answered prayer at mga miraculous things na nagaganap sa atin is to glorify God. Babasahin po natin ang theological truth behind miracles and answered prayer. Ang purpose niyan is to glorify God, to tell people that there is a God in Israel. That there's a God who loves them. That there is a God who is able to help them. Alam niyo, napakalaki. Tayo po yung pinaka-powerful people dito sa mundo. As a church, we are the most powerful institution ever established under the sun. Kasi ang nag-establish nito si Jesus eh. Nasa atin yung ultimate solution sa problema ng mundong to, sa totoo lang eh. Dahil ang Diyos pagka nanalangin ng mga anak niya, sumasagot siya eh. Kaya, ititikom ba natin ang bibig natin? Nasa atin ang solusyon ng world crisis. Nasa atin ang solusyon ng peace, healing, prosperity. Nandun lahat na sa Biblia yan eh. Para hindi matuloy ang away, tayo ang peacemaker. Para gumaling ang may sakit, ginagamit tayo ng Lord to pray for those who are sick. Para hindi maghari ang kadiliman, God gave us the authority to cast out evil spirit. Imagine mong power ibinigay ng Lord sa atin. Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth is in my hands. Go ye therefore and make disciples of all nations. Imagine mo, buong mundo. Anong vision ng Panginoon? Buong sansinukob. Gawin yung humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Yung patotoo mo, isa sa mga paghayo yan, isa sa mga pamaraan yan para makagawa tayo ng mga alagad, mga tagasunod ni Kristo. Kaya lahat ng alagad nagpapatotoo, nagwi-witness. Kaya tell how Christ satisfied us completely. Kaya maraming tao mga walang satisfaction sa mundo, sa buhay in particular. Parang lahat na yata gustong kunin. Hindi naman makuha-kuha. Habang hinahabol nila yung pera, layo naman ng pera sa kanila. Trabaho ng trabaho, pagod na pagod. Alam nyo, unang binibigyan tayo ng Lord eh. Unang-una yung tinatawag nating fulfilled life in Christ. Kaya sabi niya eh, be content with what you have. For God has said, I will never leave you nor forsake you. Kaya nagkakaroon po ng self-contentment yung mga Kristiyano. Ibang nagiging masaya na sila. Hindi man malaki ang sweldo pero sapat lang. Kasi unang-unang binigay ng Lord yung peace of mind eh. Saka yung tinatawag nating security. At hindi na tayo natatakot. Marami man tayong pera o wala. Alam natin ang Diyos. Sa susunod na bukas, nandyan siya para alagaan tayo. Lalo pag ikaw ay malumalalim na sa Word of God. Pag nababasa mo yung promise ni Jesus Christ, tignan mo ang mga ibon. Hindi man sila naghahasik. No, nagtatanim. Pero ni isa sa kanila, hindi mahuhulog sa sanga, maliban, no, pahintulot ito ng Ama. Ano pa kaya kayo na hinalang niya? Higit bang mas malagang ibon kesa sa inyo? Imagine pag nababasa niyo yung mga turo ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Na-stabilize yung iyong mind. Kaya yung fear, yung apprehensions, mga tinatawag nating mga takot natin sa puso natatanggal. Dahil bakit? Tinatayuan natin yung sinasabi niya. Hindi naman magsisinungaling yan. Pag sinabi niyang, I will be with you always, hindi nang sinabi niya, I will be with you today. Bukas wala na siya. Hindi ganun si Lord. Always yun, forever, sasamahan ka niya. Huwag ka lang lalayo sa kanya. Huwag ka lang bibitaw sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy lang. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, if my word abide in you, and you abide in me, ask whatever unto Father, as in my name, whatever in my name unto the Father, it shall be given to you.
Kaya po yung abiding, mahalaga yun sa Panginoon. Kaya pag nagwi-witness ho tayo, na i-share natin na in Christ we have satisfaction. Sabi natin, I am saved and I'm really happy or blessed since Jesus took away my sins. Pag nag-share tayo ng ganyan, yung mga tao nakikinig yan eh. Kung nag-share tayo, sabi natin, I'm happy. Pero yung mukha naman natin, mukhang miserable. Parang hindi yata nagtutugma. I'm blessed. Tapos para bang hirap na hirap yung mukha mo. So, back upan po natin ng kagalakan yung ating pagpapahayag. And as we tell them plainly about what we are experiencing in Christ. Simple lang ho ito ha. Sinasabi ko to sa inyo para magkaroon ka ng ilang mga technical knowledge how to witness for Christ. Kasi iba walang nagwi-witness eh. Parang trabaho lang yata ng pastor yung nag-share ng gospel. Trabaho natin lahat to kasi nga witness tayong lahat eh. Pinanahanan tayo ng Holy Spirit eh. Huwag yun mang sopangin o yung kaligtasan. I-share natin sa iba para sila rin maka-experience. Kakabag-habag naman sila dyan eh. Wala na silang direksyon. Pagod na yan. Tapos pag namatay pa, diretso pa sa hell. Mas maganda na yung ma-experience natin the best of both worlds. Ang sarap na ng buhay dito sa lupa, bagamat may problema, dahil nagiging magang dahil kasama si Lord. At pagkatas ng buhay mo, diretso ka pa sa gloria. Praise the Lord. Ano po, yung mga taong di nakakilala kay Lord, naging impyerno na tong mundo rito. Pag namatay pa sila, impyerno pa, doble-dobling yung suffering na yun. Kaya ito pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, laking nagagawa nito sa San Sinukob. Kagandahan ng buhay sa lupa at pagkatapos ng buhay dito, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Wow, praise be to the Lord. So, tell the world that Jesus lives. Ano pa ho? Paano natin ibabahagi si Lord? Tell about personal victories over sins and temptations, life's problem. Interesado kasi yung mga tao dyan pag nagpapatuto ka sa mga ganyan, yung mga nagtagumpay ako, saan? Talagang sa ganitong area ng buhay, hirap na hirap. Itong kahinaan ko pero na-overcome ko to. Interesado silang makinig kung paano tayo nagiging victorious in different aspect of lives life natin tell people. Kasi po, this interest in other people to listen, patungkol doon. Sila rin kasi may mga weaknesses sila na para bang pag naka-identify sila doon sa sineshare natin, interesado silang makinig. Halimbawa, dati kang alcoholic, tapos yung sineshare mo may problema sa pagiging alcoholic niya, gusto niya lang kumawala ron. O nag-share ka ngayon. Interesado makinig yun So yung pare, paano mo na-overcome yan? Ako, hirap na hirap ako may sakit na ako yung atay ko, tanggal na yung kalahati So, sabi mo, Brad, ano yung ganito? Nagsuko ko ng buhay ko kay Lord, napuspos ako ng Holy Spirit, talagang suddenly, nagkaroon ako ng pagbabago, nawala yung desire kong uminom ng alak, at ngayon talaga namang puro salita ng Diyos ang aking ini-intake sa buhay. Iba naman, may problema sa nicotine. Iba naman, may problema sa pagiging chismosa niya, gusto niya baguhin yung lifestyle niya, o kaya sa pagiging pornographic addict niya. Kaya pagka tayo po ay nag-share ng ating naranasan at natutugma rin sa pangailangan ng sineshare natin, interesado makinig. Kaya naniniwala po ko yung mga dumaan sa matitinding problema, sila yung mas epektibong makakapag-minister dun sa mga may problema rin. For example, yung mga namatayan, sila yung the best witness for those namatayan. Yung mga dumaan sa mga matitinding relational problem, sila yung mga nagiging effective witness dun sa mga same problem na dumadaan na tao. Kaya tayong lahat ay may mga experiences, iba-iba nga. Kaya tayo, effective tayo kung saan tayo nakaranas ng biyaya ng Lord at na naging victorious tayo sa isang area ng ating mga kahinaan ng araw na tinanggal tayo ng Diyos dun. Kaya you are the best witness for the people who are experiencing the same experience you have had in the past. So, tell your victories,
And of course, your personal life must be shared in order, maayos. At kung maaari, pag nagpapatotoo tayo, dapat matuto tayo dun sa ABCD, Principle of Testimony. Yung bang accurate, brief, Christ-centered, and direct to the point. Para yung mga sineshare natin, mamaya, mamamalengke pa yun, tapos sabihin mo, alam mo, sister, may share ako sa iyo. Kaya lang, magsi-start tayo noong 1963, ha? Pambihira, 2011 na ngayon, di ang haba nun. Mamamalengke pa yun, magluluto pa yun, susundin pa yung anak nun sa school, hindi. Yung matuto tayo ng ABCD, pag nagpapatotoo tayo. Ulitin ko, accurate, brief, Christ-centered, and direct to the point. Ngayon, pagka nagka-interest, halimbawa, binigyan kanya ng mga pwede bang mag-spend ng 15 minutes? I-share ko siya ito magandang nangyari sa buhay ko. O siguro mahaba-haba ng 15 minutes, no? 5 minutes testimony, 5 minutes Bible sharing, 5 minutes patanggapin mo na. Mag-pray na kayo. Lihat, tanggapin natin si Lord. Ganito ang panalangin. Lord Jesus, come into my life. Forgive me of my sins. O pagkatapos yung manalangin, sabihin niya, ang sarap ng pakiramdam ko. Para ako nabunutan ng tinik. Ano ba yung prayer yung pinag-pray natin? O saan ba tayo uli magkikita? Sabihin mo, o sige sa Sunday, sama ka sa church. O kita nyo, di ang lahat-lahat kayo namumunga na, Sabi nga yung ating goal, each one bring one. Kung 30 tayo rito ngayon, ay ano ba tayo ngayon dito sa ating pag-aaral? 60 mahigit, o bawat isa nag-witness tayo, di next week, 120 na tayo rito. Imagine mong ang bilis kumalat ng impluensya ni Jesus Christ kung lahat nagwi-witness. Kaya nga ang goal lang natin sa church, it's one bring one, each one disciple one. Magiging mabilis po ang ebanghelyo ni Kristong lumaganap sa buong mundo kung lahat ng Kristiyano nagpapatotoo. Ayan po, kaya patuloy nating ipatotoo. O kaya kung ikaw po ay mahilig mag-memorize ng mga verses, tell your favorite Bible verse na talagang very inspiring. Iba, gustong-gusto nila, ipinopost nila sa Facebook. Ulit-ulit ipinay-Facebook yung kanilang mga favorite Bible verse, which is very inspiring naman talaga. Number 1 dyan, yung Romans 11:28. Na lumapit kayong lahat na nabibigatan sa buhay. Talaga malakas ang impact nun. At kung ano ba yung mga gandang Bible verse na sa tingin nyo very effective na makaka-minister sa iba, share nyo yan. At last, bago tayo magtapos, give your friends the gospel of Christ. Yung pag sinabing gospel, Christ died for the sin of man, and if man admit that he is a sinner and received Christ, they will go to heaven. Yan ang gospel. Simple gospel presentation. Okay? Manalangin ho tayo. Panginoon, na Ama naming nasa langit, kami ay binibigyan mo ng kautusan at ibinigay mo ito sa amin bilang iyong mga patotoo. We will witness for your Son, Jesus Christ, who died for us. Truly, Lord, you have given us the peace, the joy, the satisfying life in Christ, and we will not be stopped of not telling Christ. We will not be stopped of not telling Christ to others, because this is the way we could truly be an effective witness for Him. Kailangan po namin ang iyong lakas, karunungan, at ang pangako mo, Jesus, ikaw ay sasama sa amin at sasamahan mo kami hanggang sa dulo ng sanlibutan at katapusan ng sanlibutan. Habang kami nagpapatotoo patungkol po sa iyong kabutihan, kaligtasan at kapahingahan. Na natagpuan namin at naranasan namin, tunay nga Ama, kailangan ito ng mga taong nasa kadiliman pat naguguluhan, nalulungkot, walang direksyon, natatakot at walang pag-asa. Lord, ibinigay mo sa amin ito, kaya kami po ay merong lakas ng loob at karunungan at bigyan ng lakas upang kami maging matapang, matibay, na patotoo para sa iyo. As you promised, Lord Jesus Christ, they that confess to you before others, you will confess them before their Father which is in heaven. Lord, we don't like to miss the thing, and you are the way, the truth, and the life. May the blessing and the favor of your Son, Jesus Christ, by the power of your Spirit, be upon each one of us, even to our loved ones,
for the rest of this week. Your blessing will always be with us as you promise that love and grace, mercy and favor will always accompany us as long as we live all the days of our lives. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. God bless you. Amen. 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 Thank you, Pastor. Totoo kayo. Brad Ryan, thank God you, bless you. Tante.